Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So si Lebron as an individual talent ay hindi talaga madaling pigilan ng one-on-one. Kaya naman ang tendency ay nagpapadala ng second defender ang mga team upang i-double team siya. Ngunit isa sa mga katangian ni Lebron na hindi mo madalas makita sa madami ay ang kanyang kakayahan na gumawa ng mga play mula sa mga double team. Hindi nga siya natataranta bagkus na nanatili siyang kalmado at mabilis niyang nahanap ang kanyang mga shooters na may open looks. Ganun pa man, isang bagay na mapapansin natin sa team ng Lakers ngayon ay hindi kagalingan na shooter ang mga players ito tulad na nakasanayan natin sa mga team na kinabibilangan ni LeBron James noon. At nakita natin yan kahapon. 10 of 40 lang nga sila sa 3 points. Ang buong starting 5 nila ay 5 of 24 lamang sa 3 points at 3 nga dito ay nanggaling pa mismo kay LeBron. Kaya naman sa postgame interview ay ginawang maliwanag ni Lebron na nakakakuha sila ng magandang looks, ngunit posibleng sinasadya din ito ng mga team. At kung magiging totoo nga daw siya, ang team nila ay hindi binubuo ng mahuhusay na mga shooter. Hindi nga daw sila napapalibutan ng mga laser shooters. So ayun nga po mga kaibigan ang pahayag ni Lebron. At totoo nga, nang mabuo pa lamang ang roster ng team na ito ay isa sa mga concern ng mga team ay ang kakulangan ng shooting. At magiging concern nga talaga ito kung i-double team mo si Lebron o Davis at ang spot-up shooters mo ay si Westbrook at Beverly. Ano ba masasabi no tungkol dito? Ngayon ay pag-usapan naman natin ang isa sa mga inaabangan na game sa araw na ito, ang Brooklyn Nets laban sa New Orleans Pelicans. Sa game na ito ay naganap na ang pagbabalik ni Zion Williamson at ni Ben Simmons. Ganun pa man, naging dominante nga ang Pelicans sa first half. Umabot pa ang kanilang biggest lead sa 18 points bago gumawa ng run ng Nets sa pangunguna ni KD bago matapos ang first half, upang may baba ang lamang ng Pelicans sa 8 points. Natapos ang first half sa score na 58-50. Ang Pelicans ay pinaunahan ng 13 points, 8 rebounds si Jonas Valanciunas, 11 points si CJ McCollum, 11 points si Zion Williamson at 11 points din ni Brandon Ingram. Habang sa Nets naman ay 21 points na si KD, 4 points si Kyrie Irving and only 2 points kay Ben Simmons with only 1 shot attempt. Sa third quarter naman mga kaibigan, naku, pinakita nga ni Zion at Ingram kung bakit oras na nila ito. Walang sagot ang depensa ng Nets sa opensa nilang dalawa. Kinakalabaw lang ni Zion ang frontcourt ng Nets, habang magkakasunod naman na mid-range fadeaways at 3-pointers ang ginagawa ni Brandon Ingram, dahilan upang lumobo na sa 25 points ang kanilang lamang. Sa fourth quarter naman ay na-foul out na si Ben Simmons matapos ang 23 minutes of playing time. Nagtapos siya na meron lamang 4 points sa kanyang Nets regular season debut. Patuloy ang pagiging walking mismatch ni Zion sa quarter na ito. It's either makakapuntos nga siya o mafa-foul siya dahil wala talaga kayang dumipensa sa kanya sa team ng Nets. Sa uli ay nakuha ng Pelicans ang very dominant win. 28 points, 6 rebounds si Brandon Ingram, 25 points, 9 rebounds, 4 steals si Zion Williamson, 15 points, 13 rebounds si Jonas Valanciunas at 21 points, 6 assists naman si CJ McCollum. Sa Nets naman ay 32 points si KD, 16 points si Patty Mills, 15 points si Kyrie Irving at 13 points, 10 rebounds si Claxton. Mamaya ay maglalabas naman tayo ng update sa iba pang games natin sa araw na ito.